Hello, greetings po mga kababayan. Harinawa sa mga oras na to, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Iba-iba po ating time zone, so greetings na lang po, no? Hindi na lang po ako mag-good morning, good afternoon, good noon sa inyo. But anyway, I wish you all na kayo ay nasa mabuting kalagayan. Iba-iba po. Lalo na sa mga OFWs po natin o mga immigrants po natin, ibang kababayan natin, nasa doon na naninirahan sa ibang bansa ay kumusta po kayo at harinawa ay okay po kayo. Alright? So, sa mga hindi po makilala po sa akin, ito po muli si Atty. Willie Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel isa pong Legal Aid Public Service Program ni inyong lingkod. Okay? And paalala lang po, no? Wag po niyong maituring isang legal opinion ang ating napag-usapan. If you have compelling issues, pinaka-the best na yung mag-consult kayo sa inyong lawyer. Ang ating pong primary goals po dito ay makapagbigay lang po tayo ng isang ng legal na impormasyon o kaalaman, no, sa ating mga kababayan. Alright, sa mga baguhan pa lang, please do me a favor. Kung hindi pa kayo ng pag-subscribe, pakiclick naman po yung subscribe, share and like buttons po natin upang sa ganun ay mahuli po tayo ng algorithm ng YouTube, no? At kahit paano ay ma-meet po natin yung ating goals na ma-spread out po natin yung ating videos, no? Para sa ating mga kababayan. Kasi sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. And of course, pakiclick din po yung notification bell upang sa ganun, may mga updates po tayo, may live po tayo, no? You could be notified at wala po kayong mamimiss. Kung mamimiss pa nyo yung live, at least yung replay man lang, no? Ay makuha po ninyo, mapag-alaman po ninyo ano yung mga latest na pinag-usapan, and you could share this to your loved ones, kaibigan, kamag-anak, o kakilala, no? Because sila din ay may mapupulot din po sa ating mga pinag-usapan. Sabihin natin lagi, yung mantra natin ay lamang na ang may alam sa batas. Okay, bago tayo magpatuloy, pwede mo bang hiramin yung inyong oras, no? Kung hindi pa kayo, wala pa kayong kopya, no, sa ating libro, lalo na yung legal handbook, no, a daily companion for all, ay ito po ay kahit hindi kayo lawyer, itong libro pong ito ay magagamit po ninyo as a handy, ready reference material sa inyong bahay o sa inyong workplaces, no? Kasi ito po ay may kinalaman sa mga batas po, no? Ito po ay extract, no? Extract ng mga batas na may kinalaman sa ating buhay. Kung hindi man from the time na tayo ay pinaglihi hanggang sa tayo nagkaroon ng pinanganak, nagkaroon ng trabaho, nagkaroon ng pamilya, nagkaroon ng properties, no, titulo, may issue sa employment, sa titulo, ano mang aspeto ng buhay po natin na sa ating lipunan na ma-encounter natin normally, no, sa ating buhay ay nandito po yung extract ng mga batas na yan at magagamit po ninyo yan kung medyo mayroon kayong curiosity doon sa isang batas, no, at magkaroon kayo ng glimpse, no, ganito pala yung batas na yun. So at least meron kayong idea, okay? So this could be very helpful reference, no, sa inyong bahay at saka sa inyong workplaces. Of course, isa pong pinopromote din nating libro ay yung pong ating handbook on the Bill of Rights. Ito po ay nandito po, no, yung ating mga tinatawag nating karapatan, no? Every time na yung ating estado bilang isang sovereign state ay mag-exercise po sila ng tinatawag natin yung kanilang inherent powers. Ano ba yung inherent powers ng estado? Ito po yung the right of tinatawag nating eminent domain, the power of eminent domain rather, at saka yung the power of taxation, okay? At saka po yung tinatawag nating police power. Pag na-exercise po kasi ng estado yung inherent powers nito, ay mahigit kumulang more or less po ay maging affected po tayo yung ating personal properties po natin, liberty po natin, yung buhay po natin, no, yung ating freedom, no, it could be affected or curtailed, no, with the government or the state exercise these inherent powers. Kaya napaka-importante rin na kahit paano ay meron tayong alam sa ating constitutional rights at kung meron kayong kopya sa inyong tahanan, sa inyong workplaces sa librong ito. Okay? So that alam niyo kung kailan ba tayo, halimbawa, kailan ba tayo pwedeng arestuhin ng walang warrant of arrest. Ano bang requirements na
kailangan may warrant. Tayo ay na-search, no, ang ating mga properties, no, ating mga ari-arian diyan. Kailangan bang warrants? Kailangan hindi na kailangan pang warrants, okay? At saka kung kayo ay nahuli ng pulis, you are under custodial investigation, ay ano bang karapatan ninyo? So more or less nandyan po yan sa ating libro. And of course, nandyan din po ang issue about cyber crime, cyber warrants, no? Kasi po, siyempre, nag-i-evolve po ang technology, ay nag-i-evolve na rin po ang mga batas po natin, no? Ang proseso natin upang sa ganun ay mapanagaan din ang ating karapatan sa ilalim ng ating saligang batas. So, this book could be very helpful. Another is, of course, yung ano po, no, the Code of Professional Responsibilities and Accountability, no, on Responsibility o SIPRA. Ito po sa mga abogado po ito, no, sa mga kapwa ko lawyers, sa mga kumpanyeras, ang kumpanyero po natin. Kung wala po kayong copy nito, you can have these books, no, sa Central Books. You could paki-set screen, no, if you are interested. I'm sorry, i-screenshot po ninyo, no, yung ating video, no, upang sa ganun ay meron kayong handy reference kung gusto nyong umorder. Free delivery po sila nationwide. Okay? And they have also branches kung nasa Metro Manila kayo. They have branches in Quezon City, Mandaluyong, Manila, and Makati. And they have also branches in Cebu as well as in Davao. Okay? Maraming salamat po sa inyong oras. Alright? So, ang tatalakay po natin, no, sa ating usaping ito ay sulat po sa atin ni Elizabeth, no. We will not mention her full name kasi sabi niya sa atin kung saan niya paano daw mababawi yung lupa ng mana ng kanyang tatay, na kung saan yung papeles daw, no, ng lupang ito ay ninakaw ng kanyang kapatid and then ibinenta. And then yung binenta naman ay binenta rin at namatay na rin yung nagbenta, yung pinagbentahan, no? Namatay na rin. And then yung lupang ito ay natituluhan na ng pinagbentahan at namatay na rin. Ang nangyari itong mga heirs nung pinagbentahan, yung nakabili, ay ayaw pong ibigay ito dahil ang katuwiran nila ay may titulado na ito nakapangalan na ito doon sa kanilang magulang na namatay na. Kaya dahil titulado na, ay ayaw ibigay kasi kanila daw yung property. So ito ngayon ang sulat sa atin ni Elizabeth. Kung may pag-asa ba, sabi niya nito, paano ba mababawi ang lupa, no? Na ninakaw yung papel ng kapatid niya at binenta o ninakaw. Ngayon, patay na yung nagbenta, patay na rin yung pinagbentahan. Ngayon, yung anak ayaw daw ibalik o isauli yung nasabing properties. Ang tanong ngayon ay may pag-asa pa bang mabawi? Well, depende po yan, no? Because ito pong tandaan natin, ayan, napaka-importante po na bago tayo bumili ng lupa, lalo na kung lupa, palagi natin sinasabi, mag-due diligence po kayo. Ano ba ibig sabihin ng due diligence? Sabi, mag-iingat po kayo. Iba yung pag-iingat. Checkin ninyo kung ano bang status ng papel na yan. Kung may pinipresentang titulo ba, papeles ba, yung iba, walang titulo. Tax declaration certificate lang, o deed of sale lang, o ano mang papel na nagpapakita na may karapatan sila, no, doon sa lupa. So, pag sa ganito, wag kayo pabigla-bigla, mag-exercise kayo ng due diligence at mag-research kayo, magtanong kayo, at alamin ninyo ang status ng lupang iyan doon sa, kung registered yan, sa Register of Deeds, of course, sa Assessor's Office. Okay? Siyempre, may Data Privacy Act po tayo, hindi po tayo basta-bastang pumunta ron nang wala tayong pinanghawakan. Siyempre, yung nagbenta sa atin o nagbigay sa atin ng tinatawag nating kasulatan, no, na maaring authorized tayo na mag-verify o maaaring meron tayong deed of sale, may pakita natin ito sa Register of Deeds at saka sa Assessor's Office yung karapatan natin na meron tayong legal interest doon sa lupa. Kaya bibigyan tayo ng access doon sa impormasyon na kailangan natin. Okay? Now, in this particular case, okay, may pag-asa ba bang
makuha. Okay? Ang sagot natin yan ay depende yan, no? Kasi hindi man maliwanag sa sulat ni Elizabeth kung ano bang klaseng papel ang kinuha. Okay? Wala namang siyang sinasabi. Pangalawa ay ito po ay hinges on their yung tinatawag nating vigilance po ng parehong yung seller at saka yung buyer, katulad nung si Elizabeth. Okay, why is it that it took you so long bago kayo kumilos? Okay, siguro dahil napatituluhan na yung lupa. Okay, ganito kasi sa bilihan kasi ng lupa. Okay, ang una kasi diyan, we are entitled, pag ang lupa kasi may titulo yan o kaya tax declaration certificate, there's always that presumption of regularity o meron siyang hawak na deed of sale. So merong presumption of regularity and validity of the documents being presented to you. So presumption lang po yan. So your job is to exert due diligence at i-check ninyo kung ano ba yung mga dokumentong yan. In this particular case, halimbawa, umasa kayo doon sa tax declaration certificate o titulo na inipresenta ninyo. Okay? So, you are entitled to rely on the authenticity of that documents. So, binili ninyo ngayon. Okay? So, pag binili ninyo, okay, and you relied on the title of that property, okay, binili ninyo. So, you could be considered at saka nagbayaran kayo at ang binayad niyo ay talaga yung fair market value. Then you could be considered as purchaser for value and in good faith. Pag kayo nakabili ng ganito, may tuturing kayong purchaser for value and good faith at naparehistro ninyo kaagad. Okay? So, naparehistro ninyo sa Register of Deeds, meron kayong superior rights na dito compared to the other claimants kasi naparehistro ninyo, okay? At kayo ay maituturing na purchaser for value in good faith. Pag sa ganitong situation, merong maghahabol sa inyo, okay? At mapatunayan ninyo kayo ay purchaser for value in good faith, okay? Hindi na pwedeng kunin ang property na iyan at ibalik doon sa claimant. Okay? So ang remedy ng claimant diyan ay idebanda niya yung tao na nagbenta sa inyo bilang purchaser for value and in good faith. Para doon niya kunin yung danyos na na-sustain dahil sa ginawang unauthorized pagbenta ng property, no? Katulad nitong sulat sa atin ni Elizabeth. Okay? So doon na hindi ninyo makukuha yung property, no? Kahit na sabihin natin na ang tatay mo ay may karapatan doon sa lupa because yung pinagbentahan relied on the title, may pinipresentang titulo, okay? Na genuine naman ito, okay? Kasi napatituluhan nga okay? So he relied on the validity, the regularity of the title, and then biniyaran niya, okay, ng tamang presyo, therefore considered just purchaser for value and in good faith. At na-rehistro niya yung kanyang sale. So that means wala na kayong habol dito. Ang habulin na lang ninyo yung taong responsible na nagnakaw at nagbenta doon sa pinagbentahan na unfortunately patay na. Okay? Sa kaya yung mga heirs ay hindi talaga nila ibibigay ito because yun nga, they relied on the authenticity, the regularity of the titles because yung kanilang magulang na bumili, okay? Yung predecessors in interest nila ay may tuturing na purchaser for value and in good faith at itong status nito ay may inherit din ng kanilang anak. Kaya ayaw ngayon ibigay ng kanilang anak. Ngayon, sabi nga natin, depende yan. Now, kung mapapatunayan ninyo na yung bumili ay hindi naman purchaser for value and in good faith, okay? Ay maaari ninyong habulin at depende nga sa inyong ebidensya kung makonsider ba ng korte na mag-cancel ang titulo at maibalik po sa inyo
ang lupa na sinasabi ninyo, lupa ng inyong papa, ng tatay ninyo, na kung saan ay ninakaw yung dokumento at ibinenta ito, no? Using that documents na it could be a falsified documents, kasi pag falsified po yung dokumento, yung signature, ay that sale, no? Kung deed of sale man yan, is done and void po yan. Okay? So yan po ang ating tatandaan. But again, it's a matter of evidence po, at base na rin yan sa ating nasabi na yung property, yung purchaser ay may considered as purchaser for value and in good faith. Okay? So I hope, no, yung ating episode nito, although bagamat marami na tayong nasagot dito sa mga comment section, ganito rin, hindi na po matapos-tapos talaga ang problema sa lupa, no? Sa mana. Because for as long as buhay po tayo, hindi po talaga maiwasan na magkakaroon tayo ng usapin tungkol sa lupa, tungkol sa mana, tungkol sa ating karapatan. Kaya napakamahalaga po na may alam tayo sa batas. Kaya sa pag-subscribe po ninyo, sa pag-follow po ninyo sa ating channel, ay marami po kayong matututunan. At ilabang na nga pag may alam sa batas. So hanggang dito lang muna tayo, no? And I hope to see you again, no? In the next video po natin, or in the next live streaming po natin. Okay? And God bless. See you again, ha? Maraming salamat.